President Bongbong Marcos pinakapaboritong kandidato para sa 2028 ayon sa bagong Pilipinas Chronicles Survey. Magandang araw po sa inyong lahat na imbag ni Aldaw kada kayo aming kakabsat and welcome back to my channel. Pero bago po tayo magpatuloy, isang shoutout lang po muna tayo. Gusto ko pong batiin si Rodolfo Ibasco ng happy birthday. Birthday niya po ngayon, December 12, at pinababati siya ng kanyang kaeskwela na si Fernan Roda. Again, happy birthday, Rodolfo Ibasco. Okay, tuloy po tayo. Ito pong ganito mga balita, ang allergic ang mga DDS. Dahil hindi nga ba may lumabas na survey ng WR numero kung saan si Sara Duterte daw ang leading sa presidential race para sa 2028 with 33.3% sa isinagawa nilang survey na syempre paniniwalaan ng mga DDS. So ilalabas din naman natin itong survey ng bagong Pilipinas Chronicles kung saan PBBM pa rin ang nais ng taong bayan with 77% at si Sara Duterte with just 22%. Sa pinakahuling survey na isinagawa ng bagong Pilipinas Chronicles, muling umangat si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. bilang nangungunang nais ng taong bayan na maging Pangulo sa 2028. Patunay na matibay na kumpiyansa ng publiko sa kanyang pamumuno. Mula sa kabuuang respondents, pumalo sa 77.7% ng mga Pilipino ang nagsabing si PBBM pa rin ang kanilang susuportahan sakaling tumakbo ito para sa 2028 elections. Samantala, 22.3% ng respondents naman ang pumili kay Vice President Sara Duterte. Ipinapakita ng resulta ng survey na nananatiling malakas ang political capital ni Pangulong Marcos na patuloy na nakikita ng publiko bilang simbolo ng katatagan, direksyon at reforma sa ilalim ng advokasiyang bagong Pilipinas. Marami rin ang naniniwala na ang mga programang kanyang sinimulan ay dapat pang ipagpatuloy sa susunod na administrasyon para sa karamihan ng lumahok, malinaw, hanggang 2028, PBBM pa rin ang tinitingnan leader at pangunahing pagpipilian ng sambayanang Pilipino. Although alam naman po natin na medyo mahihirapan po itong gusto nating mangyari dahil one term lang po ang presidente unless baguhin nila ang batas or meron silang gagawing paraan para makatakbo muli si President Bongbong Marcos. Pero sa ngayon, nakafocus po si President Bongbong Marcos sa pag-angat ng kabuhayan ng bawat isang Pilipino. Pero tulad ng sinabi ko nung lumabas yung WR numero kung saan nanguna si Sara Duterte sa presidential for 2028, sinabi ko na sa ngayon, parang hindi na credible ang mga surveys ngayon. At syempre, to be fair, ganun din ang sasabihin ko dito sa bagong Pilipinas Chronicles. Para patas, di ba? Dahil kung ako hindi naniwala sa survey ng WR numero kung saan number 1 si Sara Duterte, sigurado yung mga DDS hindi maniniwala sa survey na to ng bagong Pilipinas Chronicles. Kanya-kanya po talaga ng trip yan eh. Malalaman naman natin yan. Lumabas kayo, magtanong-tanong kayo kung totoo o hindi itong survey ng bagong Pilipinas Chronicles. Lalo na sa ginagawa ni President Bongbong Marcos, nililinis niya ang Pilipinas. Isiniwalat niya ang korupsyon sa ating bayan. Yan po ang nagpapatunay na seryoso po si President Bongbong Marcos. Siyempre, ang daming kyaw-kyaw na naman na hindi naniniwala sa ginagawa ni President Bongbong Marcos. Bahala kayo. Sino bang nai-stress? Hindi ba sila? Sino bang pumapangit sa ka-stressan? Hindi ba sila? Basta tayo, naniniwala tayo kay President Bongbong Marcos. Dahil pag nagtagumpay si President Bongbong Marcos, kasama tayong lahat kahit na ano pa ang kulay mo. So yung pong survey na yan, ginawa on the ground. Pero meron pa rin pong isang survey at ito naman ay online. Ayon sa online survey na ginawa ng bagong Pilipinas Chronicles, mayorya ng mga madlang onliners na kung may pagkakataon, mas gugustuhin nilang mag-extend ng termino si PBBM. Ito, mas realistic ito. Dahil alam naman natin na talagang hanggang isang termino lang ang presidente. Pero sinabi nga dito,
kung may pagkakataon, mas gugustuhin nilang ma-extend ng termino si PBBM. Sa pagsusuri ng admin ng BPC page, sinigurado nila na ang mga nilikom na datos mga totoong account o personal account at walang mga dami na ginawa lamang para magparami. Parang alam na natin kung sino mga gumagawa ng mga dami accounts, no? Dahil sa mga nakikitang pagbabago ng mga Pilipino sa pamumuno ni PBBM, tila gusto pa nilang magpatuloy ang Pangulo. Hindi nagpadala sa ingay ng paninira ang taong bayan dahil saksi sila sa patuloy na tagumpay ng Pangulo para maiangat ang bansang Pilipinas. PBBM pa rin sa 2026, 2027 hanggang 2028. O gusto ba ulit natin siya pagkatapos ng 2028? Natural. Kung maaari nga lang talaga Kung po pwede lang sana. Basta si President Bongbong Marcos tuloy ang trabaho para sa bagong Pilipinas. Okay, again, kanya-kanya pong paniniwala sa survey yan. Dahil syempre, nung nilabas ng WR yung kanilang survey, hindi tayo naniwala mga PBBM supporters. So expect natin na itong mga DDS ay hindi naman maniniwala sa survey ng bagong Pilipinas Chronicles. Pero ang importante dyan, lumabas kayo, makiramdam kayo sa paligid, makipag-usap kayo. O ito nga, pati sa online kapag tinanggal yung mga dami accounts, Bongbong Marcos pa rin ang gusto nilang mamuno beyond 2028. Kung po pwede nga lang sana. Pero ito ang magpapatunay para sa atin Dahil sigurado sa mga DDS, hindi po sila papayag at maniniwala sa survey na to. Pero, bakit parang nag-iiba ng statement itong mga DDS? Dahil ba nakita nila na talagang malakas pa rin si President Bongbong Marcos? Dahil kung nung una, panay ang mind conditioning nila sa taong bayan na malakas pa rin si Sara Duterte, kaya gustong-gusto nila na pabagsakin si President Bongbong Marcos at iyo po si Sara dahil hindi na daw sila makapaghintay ng 2028. Gusto nila ngayon pa lang maupo na si Sara Duterte bilang presidente. Hindi nga ba? Lahat ng mga DDS, pinangangalandakan nila. Tuwing may rally na lang. Nung nagrally ang INC, nung nagrally ang trillion peso march, pinagsisigawan nila na si Sara Duterte na raw ang magiging presidente. Natapos na yung mga rallying yun. December na magpapasko na, magto-2026 na, si Bongbong Marcos pa rin ang presidente. Malamang naramdaman nila na hindi nila talaga kayang pabagsakin si President Bongbong Marcos. Dahil kung talagang totoong malakas si Sara Duterte, napuno na sana nila yung mga tao dyan sa tinatawag nilang bagong people power. Yan ang pinagsisigaw nila, Jimmy Bonto. Pero bakit yun parang iba na yung kanilang sinisigaw? Parang okay na sa kanila na maghintay ng 2028. Dahil kung nung una, ang sinasabi nitong si Jimmy Bondoc ay, I really think, kunyari, maging presidente si VP Sara, I really think that the Philippines will immediately become better. O ano nangyari dun sinasabi mong history will unfold? Nagkaroon ba ng unfolding of history? Naupo ba si Sara Duterte? Hindi. Pero ang paniniwala ni Jimmy Bondoc, the Philippines will immediately become better. Bakit? Ano na ba ang nagawa at napatunayan ni Sara Duterte ngayon? Bukod sa paninira niya. Di ba wala naman siyang ginagawa kundi ang siraan ang bansang Pilipinas? Walang ginawa kundi siraan ng ating presidente, ang administrasyon, ang gobyerno? Meron na ba siyang nailatag na mga solusyon sa sinasabi ninyong problema ng bayan? So kung nung una, atat na atat silang pabagsakin si President Bongbong Marcos para iupo si Sara Duterte, parang biglang natauhan itong si Jamie Bondoc. Dahil sinabi niya about a week ago na noong nagkaroon ng BBM resign calls, she or VP Sara didn't like it. Contrary to popular opinion na parang gutom na gutom daw siya sa power. Ayaw. Mga ipokrito talaga. No? Ayaw daw ni Sara Duterte. Ayon po dito sa balita, inihayag ng senior politician na si Attorney Jimmy Bondoc na hindi raw pabor si Vice President Sara Duterte sa mga naunang panawagang mag-resign si President Ferdinand Marcos Jr.
at mas gusto raw nitong tapusin ng Pangulo ang kanyang termino. Sa interview niya sa long conversation ng One News Philippines, nilinaw ni Bondoc na hindi totoo ang mga chismis na sabik si Sara Duterte sa kapangyarihan. Nung nagkaroon ng BBM resign calls, she didn't like it. Contrary to popular opinion na parang gutom na gutom daw siya sa power. Ayaw niya. Kwento pa niya, sinabi raw sa kanya ni VP na mas mabuti pang hayaan matapos ni Marcos ang kanyang panunungkulan. Sabi niya, hayaan na lang nating matapos siya for them to realize the final Marcos mistake. Anong mistake? Yung isiwalat ni President Bongbong Marcos ang katiwalian sa gobyerno kung saan marami sa kaalyado ninyo ang tinamaan? Matapos kang umatid sa mga BBM resign rally ng maisog, ngayon sasabihin mo, ayaw mo nung mga nananawagan ng Marcos resign? Bayaan na lang daw tapusin ni PBBM ang kanyang termino para daw ma-realize nila ang Marcos mistake. Ang sabihin ninyo, hindi nyo talaga kayang pabagsakin si President Bongbong Marcos at hindi mo talaga kayang agawin ang kapangyarihan kay President Bongbong Marcos. Isa pa tong si Robin Padilla. Sa mga rally ninyo sa Maisog at kahit na sa mga pinupuntahang bansa ni Sara Duterte, hindi ba puro Marcos resign ang isinisigaw ninyo? Pero ngayon, iba na nga yung kanilang kinukuda. Ito naman kay Robin Padilla, sabi niya, kahit kailan hindi ko naringgan o naramdaman na may plano si Inday o si VP Sara na maging Pangulo. Nagkasakit nga kaming lahat nang tumanggi si Inday Sara sa aming mga Muslim na tumakbo siya sa pagkapangulo. Dahilan kaya pati ako napatakbo. Ay, nak. Nakakatawa talaga itong si Robin Padilla, no? Ayon dito sa balita sa Politico, Sara Duterte never eyed the presidency even in 2022. Ayon po yan kay Robin Padilla. Pero kung matatandaan nyo, sa isang pagtitipon ni Sara Duterte sa dahig, hindi ba nagbiro pa daw siya nang sinabi niyang kapag ako na ang presidente or ako na ang susunod na presidente? At ilang beses bang sinasabi ni Sara Duterte na napag-isipan niya ng tumakbo sa 2028? Tapos ngayon na naman, never eyed daw the presidency ayon kay Robin Padilla. Vice President Sara Duterte was never gunning for the presidency even during the campaign in 2022, according to Senator Robin Padilla. Padilla said he has never heard nor felt Duterte had aspired or planned a presidential bid even when supporters were practically begging her to run. Sabi ni Padilla sa kanyang Facebook post, sa pagkakakilala ko po kay Inday Sara at sa tagal ko bilang personal na kaibigan ni Digong, kahit kailan hindi ko naringgan o naramdaman na may plano si Inday na maging Pangulo. Napaka-imposible na hindi ko malaman dahil campaign endorser ako ng mga Duterte. Ay, nako naman. Balikan nyo, ha, Robin, yung mga videos nyo, yung mga maisog rally ninyo, yung mga rally ninyo sa abroad. Wala ka talagang naramdaman na gusto maging presidente ni Sara Duterte? Eh bakit atat na atat kayong pabagsakin si President Bongbong Marcos? Hindi nga kayo makapaghintay sa 2028. O baka naman kasi talagang naramdaman ninyo na hindi nyo kayang pabagsakin si Bongbong Marcos. Kaya ganito na yung mga statement ninyo. Sabi pa ni Padilla, kung totoong merong plano si Inday na magpangulo, hindi sana kami nagkagulo-gulo noong 2022. Nagkasakit nga kaming lahat nang tumanggi si Inday Sara sa aming mga Muslim na tumakbo siya sa pagkapangulo, dahilan kaya ako napatakbo. Kaya kaming lahat na bigla nang tumakbo si Inday sa national dahil wala talaga siyang plano kundi lokal. He said Duterte's vice presidential bid was actually influenced by Senator Amy Marcos. Duterte eventually scored a landslide victory alongside presidential bet Bongbong Marcos under the Unity banner. Ang pagtakbo niya sa national sa aking kaalaman ay dahil sa pagkakaibigan nila ni Amy Marcos.
Alam nyo, kung talagang ayaw ni Sara Duterte tumakbo bilang Vice President noong 2022, kahit na si Amy Marcos hindi siya mapipilit. Tandaan nyo, kinukulit siya ng kanyang amang si Digong na tumakbong presidente noong 2022 pero ayaw niya. Pero bakit dito sa affidavit ni Madriaga, sinabi niya na 2016 pa lang or 2018 ay naghahanda na si Sara Duterte para sa pagka-presidente sa 2022. Hindi nga ba't sinabi ni Madriaga na siya pa ang nag-isip nung Inday Sara as my president or something like that o yung isip? So sige na nga, tanggapin natin yung sinabi ni Robin Padilla. Mga kababayan, mga kakabsat, wala po talagang ambisyon si Sara Duterte maging presidente, ha? Tandaan niyo po yan. Hindi po naramdaman ni Robin Padilla, wala po siyang inkling na gustong tumakbo ni Sara Duterte dahil ayaw nga ni Sara doon sa Marcos resigned na panawagan ng mga supporters ng mga Duterte. O sige na, pero huwag kakalimutan ni Robin Padilla na ang maniniwala lang sa mga statement nila ay ang mga kapwa DDS nila. Huwag kami, Robin. Huwag kami. Kayo po, ano ang masasabi ninyo? Naniniwala ba kayo dito sa sinasabi ni Robin Padilla? Comment lang po down below and I will see you in my next video. Diyos ti Agmina.